mo dyan. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tamang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo'y lalo ka lang aasarin. No si palasi. Sino ba sila? No si palasi. Sino ba sila? Sino ba sila? Tama dyan. May gusto sa'yo. Ayaw na ako sa tanongin niya makamukha. Baka gusto ko hingin yung tahong. So, napupunta ko, maalala na Alaminos. Ako, makikilala. Saan ba kilala ang Alaminos? Ang Alaminos, sa Sukturong Agricultural lang at saka ng Eden Valley. Eden Valley. Wala na. Yes, okay. Bakit? Pero kaya niya i-deliver. Minsan nakakarap mo kung Inglesan. Ay alam mo naman siya, minsan nakakaano, hindi niya madiretso ka ng bawa. Hindi niya ma-express yung gusto niya kasi iba yung salipang hindi ka. At nanong ko siya ng okay, try. Yun lang ang number one na gusto. Pero sabihin mo, when it comes to that, Ito pong ginawa ko lang sa ito pong musik pasalamat po natin ni Cap Joko. Nung po sa ginawa niyo po participation po, nung po sa pitong gabing katatakutan dun po sa public cemetery po natin. Okay? So, ipapasa ko po yun kay Sir Francisco. Alam natin na hindi gagalaw isang magagawa ng isang proyekto kung walang work program. Pinatunayan natin lahat, hindi tayo humingi ng pera sa munisipyo. Nagawa natin yung isang proyekto na tumatak talaga na i-cover pa tayo ng 85. Pag-work pa tayo, walang support na po, dalawang kuha kayo. Ang Raptors, dapat sa may kumain na kami. At hindi ka na kami. Walang tubig na po. Kasi hindi naman ibigay nila sa akin. May napatunayan tayo at may papatunayan pa tayo sa kanila. May mga kasunod pa itong proyekto. Kanina, kausap natin si Consihal Joko. Naikwento niya sa amin yung ilang pirasa ng formation kung sino ba si Sergio Joko. Bakit siya mahal? Dumating din yung panahon na siyempre, andyan yung kapilihan talaga magnanakaw sila sa gabi. Nakamoting kahoy. Doon sa kapitahan nila. May kanina kamoting kahoy yan eh. Ang gagawin sa kamoting kahoy, huhukutin yung puno, kukunin ang buman, babalik ko yung katanin. So, walang kaalam-alam yung may-ari. After 2 days, tuyo na yung sakit na mamatay yung mga kamoting kahoy. So, nakita niya, wala lang naman. Sila kapitan ko. Bakit niya ikinikwento itong mga ganito? Gusto niya, diba, nakikipagsutukan niya. Nagnanakaw. Nagkaroon ng relasyon sa isang bakla na minahal niya. Minahal din siya. Nung siya'y nag-abroad, nakapag-abroad na, siya naman ang may kaya. Sinusuportahan siya ng bakla. Pagbalik niya, okay na siya, established na siya, matanda na si bakla, malapit na mamatay. Pinuntahan na kanya. Diba? Makikita mo kung paano magmahal yung Joko. Dapat wala na yun eh. Sabi nila eh. Wala na yun, pass na yun eh.
Pero pinahalagaan niya. Hanggang nung namatay, siya ang sumagot sa hospital. Siya rin ang nagbalibig. Pero hanggang sa huli, nandun pa rin ang kalokohan ni Joko. Kailangan, lahat ng mga naging lalaki ng tulong bakla, umaten ng libig. Kaya siya, sa isang sulok, tawa siya ng tawa. Ganito pala kami karami. Di ba? Maloko talaga siya, pero mapagmahal. Tinanong namin siya, Kap, hanggang anong year ba ang tinapos mo? Second year high school. Diba? Nag-aaral na sila taga-national dito. Doon siya nag-aaral, national. Kupang elementary, tapos national. Dahil sa kalokohan, nag-guidance, napilitang huminto. Pumunta na Maynila, nagtrabaho bilang sa driver, 15 anyos, nagtatrabaho siya. Alam niyo kung kung makikilala niyo siya, malalaman niyo kung saan galing siya. May mga kumakalat na siya yun, tapos magkakilala sa kayo. Pero ito, hindi dahil nakakatapos dahil sa loob. Sugal siya ito. Sugal para